May buntag Sir Dennis and Ma'am Ruthie ug sa atong mga sugintig paminaw ng latest update bahin sa kahimtang sa tuang panahon ug sa atong ginabantayan nga si Bagyong Basyang. As of 3 AM, ang sentro ni Tropical Storm Basyang nahimutang around 460 kilometers silangan sa may hinatuan Surigao del Sur. Doon na nilalang hangin around 65 kilometers per hour dito siyang sentro, and gustiness o mga pagkuso-kuso anaa sa 80 kilometers per hour. Irog kini karon pa kasadpan, kabagatang kasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magapadayon mag-irog generally westward o pakasadpan. Approaching siya diha sa may Surigao del Sur within the next 24 hours. And sa ito nakita, magpabilis siyang sa tropical storm. Listed siya maka-landfall una diha sa may Caraga region. Human niya na, may bayod niya ni may Surigao del Sur or Surigao provinces or patulong diri sa may Agusan provinces and diri pod sa may Northern Mindanao. And sa ito nakita, padung siya diha sa may habagatang bahin sa Central Visayas, NIR o sa may Western Visayas sa musunod na 24 to 48 oras. Ito nakita sad, magpabili ni siyang tropical storm sa dihang matabdas niya ni Northern Mindanao. Karong adlaw, dahil na alas 2 sa kadlawon di ito, doon natay gipagawas nga tropical cyclone bulletin ang takong bahin diri sa Central Visayas na apil na sa signal number 1, apil na diha ng mga lugar sa Leyte provinces, ang Biliran ug ang habagatang bahin sa Samar and Eastern Samar. Diri sa may NIR nalakop na pud sila ang takong bahin sa NIR under signal number 1 na pod kining Guimaras, Iloilo o portions Antique, Capiz na ana sa signal number 1. So sa karon na doon na yung mga areas nga signal number 2 diha sa Mindanao, diha sa may Caraga region and some portions of Northern and Central Mindanao. So expected po no sa dihang moduoling mo ang bagyo, doon na yung mga areas there is possibly sa Central Visayas or sa may Eastern Visayas mapasakaan o signal number 2 since naaman ni siya sa tropical storm na category. So karong adlaw, ang takong bahin diri sa Kabisayaan nakip na ang Central Visayas expecta sa maawat nga panahon no. Doon natin masinati nga mga bunot ng napakuan kiniyugan sa mga pagkuso-kuso sa hangin gumikan aning direktang epekto ni Bagyong Basyang. So atong ito sunod nga update sa maong bagyo karong alas 5 sa buntag para sa tuwang ika-7 nga tropical cyclone bulletin bahid ani ni Tropical Storm Basyang. Og mo na to ang latest update ikan Mark Galis, yes, ako lang klarohon nga ang Cebu province wa nimo manganli nga mapailawom sa signal number 1 but sa ubabot nga mga ipagawas ninyo nga bulletin, posible ba nga masud ang Cebu? Dili sir, ako na mention sir ang Central Visayas sir, so apil na diya ang Cebu nasa signal number 1 sir. Apil na ang Cebu. Sabi pa ni sir na signal number 1. Lain pa day ato Brigada Mark, bay na ning aduna bay posibilidad nga moagi gyud ang mata sa bagyo sa Sugbo o kung moagi man gani diri jud sa probinsya sa Sugbo asa jud nga bahin. Sa karon ma'am ato ang central track, tanaw na to ato ang forecast track anino atong track niya ang iyang approach karon. As of atong latest na track is padung siya sa Siquijor and habagatang bahin sa Negros Island, and do considering sa ato ang kaning cone of uncertainty o mga posibilidad sa iya hagdaгаnan, posible adunay puruhan na makaagining maong bagyo sa may Southern Cebu ma'am. Southern Cebu. Southern Cebu. So unsa kay among atong lauman ani Brigada Mark, mas kusog iyang hangin o mas kusog ang iyang tubig? Sa aton nakita, yung siya tagkumpe pero again bagyo ni siya, doon natin gi-expect nga pagkusog sa hangin and kuyog nga na ang bunok nga uwan. So doon natin gipagawas po nga weather advisory kaga series na ni siya weather advisory kaning tapong bahay sa Central Visayas lakip na Sugbo maka sinati gid uwan around
100 to 200 millimeters of rain, posible takong puruhan ganing naa sa Southern Cebu. Kasi natin mga pagwan-uwan. Mga unsang orasa kani siya Mark, no? Kay sa pagkakaroon mayo man atong panahon. Yes sir, at doon nakita, posible karong late morning na natay mga uwan masinati, and then dayon na siya padong na ni sa adlaw Biyernes ugma sir. Okay. Doon tayo expect. Kaning critical ito na adlaw no, kaning karong adlaw masugoy mostly kanong late morning ato na ugma Biyernes man ato mga critical na mga oras na bantayan na diri to nakita adunay mga kusog na mga pag-uwan since na mo ni ang mga oras nga duol kayong bagyo diri sa atuang dapit. Mark Galis, salamat kayo sa imuhang pagpahibaw diri sa tuang Sibianan sa brigada. Basta sir, may punta tagay po salamat. Yung bati may gala si Mark Galis gikan sa DOST Visayas nga nagpahibaw Brigada Roro nga posible karong nga taon-taon baka gayag-gayag baka sila tinatag-uwan ug hangtod ni ugmang adlaw ilabi na diha sa may Southern Cebu. Oo, detalyado gyud kayo Brigada Kapno niya atong balikon. Tibuok probinsya sa Sugbo na gyud mga kabrigada ang gipaubos na sa signal number 1. Yes. Sukad pa na kagabi gani Brigada Kap ang pagpaubos sa signal number 1. Isip pagpangandam aron usab makapangandam ta sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. So bisan pa man mga kabrigada signal number 1 rata dapat mangandam gihapon ta sa mga posibleng mga pagbaha kung ugaling kusog jud ang mga pag-uwan.